Kailangan nating pumunta sa Pilipinas para sunduin ang ating anak. Ito ang mga salitang nagmula sa aking mga magulang na mula sa isang nayon sa Poland. Ang marinig na ang kanilang anak na babae ay mag-isang pumunta sa Pilipinas para magtrabaho ang kanilang pinakamalalim na kinatatakutan. Naniniwala ang aking ama na ang kanyang 23 taong gulang na anak na si Ana ay nalinlang at naibenta sa malalayong bahagi ng Asya. Dahil dito, ang aking mga magulang na kailanman ay hindi pa nakakaalis ng Poland ay nagpasyang bumili ng tiket sa eroplano at lumipad patungong Pilipinas para iligtas ang kanilang anak. Ngunit sa sandaling tumapak sila sa lupa ng Pilipinas, ang tanawing bumungad sa kanila ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Sa loob ng ilang araw, ang kanilang matinding pagtutol sa pagpunta ng kanilang anak sa bansang ito ay nagbago ng 180 degree. Ang mas nakakagulat pa, makalipas ang maikling panahon, ang aking mga magulang mismo ang nagbigay ng isang mungkahi kay Ana na hindi inaasahan ng sinuman. Ano nga ba ang nakapagpabago sa pananaw ng mga magulang na ito? Ano ang mga kapanapanabik na karanasan ng batang babaeng ito mula sa nayon ng Poland sa Pilipinas? Pakinggan natin ang kwento ng pagbabago sa buhay ni Ana. Ako si Ana, 26 na taong gulang. Ipinanganak ako at lumaki sa isang maliit na nayon na tinatawag na Zabrze sa timog ng Poland. Napakaliit ng nayong iyon, may populasyon lamang na humigit kumulang 3,000 katao. Kilala ng lahat ang bawat isa isang tipikal na bayan sa lalawigan. Sa gitna ng nayon, mayroon lamang isang maliit na simbahan, 2 sari-sari store at isang lumang sakayan ng bus. Iyon lang. Noon, may malaking minahan ng karbon sa labas ng nayo na nagbibigay ng trabaho. Ngunit noong nasa junior high school pa lamang ako, nagsara ito dahil sa hirap ng operasyon. Mula noon, naging matamlay ang buong nayon. Isa-isang umalis ang mga kabataan patungo sa malalaking lungsod tulad ng Warsaw o Krakow. Ang natira na lamang ay ang mga matatanda at ang mga pamilyang tulad namin na kailangang manatili para bantayan ang aming tahanan. Ang aking pamilya ay isa sa kanila. Pinamamahalaan ng aking ama ang isang maliit na bukid na minana niya sa aking lolo, kung saan nagtatanim kami ng patatas at repolyo. Ang aking ina naman ay nagtatrabaho sa tanging sari-sari store sa nayon. Kahit na nagtatrabaho sila ng 10 oras bawat araw, ang buwanang kita ay bihirang lumampas sa 900 euro. Lalo na kung taglamig, ang bayad sa pagpapainit pa lamang ay napakabigat na sa aming bulsa. Ang aming bahay ay isang lumang gusali na higit 100 taon na ang tanda at walang maayos na insulasyon. Mula pagkabata, ang pangarap ko ay maging isang hairstylist. Simula elementarya, mahilig na akong mag-ayos ng buhok ng aking mga kaibigan o gumawa ng simpleng braids. Sinasabi ng mga kaibigan ko, Ana, kapag ikaw ang nag-ayos ng buhok ko, lalo akong gumaganda. Ang bawat papuring natatanggap ko ay nagbibigay sa akin ng malaking kasiyahan. Matapos ang junior high school, sinabi ko sa aking mga magulang na gusto kong mag-aral sa isang hairdressing school. Noong una, tutol na tutol sila. Sabi ng tatay ko, anong silbi niyan? Mas mabuti pang mag-aral ka ng pang-opisina, mas praktikal. Ngunit nakiusap ako ng husto sa kanila. Sa huli, pinayagan nila akong mag-aral sa isang hairdressing school sa Krakow. Ang matrikula ay 2,500 euro kada taon na isang napakalaking halaga para sa aming pamilya. Dinagdagan ni tatay ang trabaho sa bukid at nagtrabaho naman si nanay bilang cleaner sa gabi para lang makaipon ng pambayad. Sa tuwing nakikita ko silang naghihirap, nakakaramdam ako ng hiya at pasasalamat. Ang buhay sa hairdressing school ay napakasaya. Ito ang unang pagkakataon na nakapag-aral ako ng isang bagay na talagang gusto ko pagtitina, pag-perm, paggupit at styling. Bawat isa ay bago at kapana-panabik para sa akin. Kinilala rin ng mga guro ang aking kakayahan at palagi akong nasa top ng aming klase. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang aming graduation project kung saan pinagsama ko ang klasikal na estilong European at modernong disenyo ng buhok. Nagustuhan ito ng mga hurado at nakakuha ako ng Excellence Award. Noong panahong iyon, puno ako ng tiwala sa sarili, pakiramdam ko ay magsisimula na ang tunay kong buhay. Ngunit ang realidad ay napakalupit. Pagkatapos graduate, nalaman ko na ang sahod ng isang hairstylist ay nasa 4.5 euro lamang bawat oras. Kahit magtrabaho ako ng 8 oras sa isang araw, kikita lang ako ng 800 hanggang 900 euro sa isang buwan. At kahit ang ganitong trabaho ay mahirap pang hanapin. Nang bumalik ako sa aming nayon, lalo akong nawalan ng pag-asa. Mayroon lamang isang parlor doon na pinapatakbo ng isang 72 taong gulang na lola.
Sabi niya, mahina ang negosyo at sapat lang ang kinikita para sa sarili niya. Tumingin siya sa akin at nagsabi, "Anong magagawa ng isang kabataang tulad mo rito?" Puno ng panghihinayang ang kanyang boses. Naisip ko ring pumunta sa malalaking lungsod tulad ng Warsaw, pero sa totoo lang, imposible ito. Ang renta pa lang ng isang kwarto ay aabot na ng €450 kada buwan. Sa kakarampot na kikitain ko, hindi ko ito kayang bayaran. Kung isasama pa ang deposito, kailangan ko ng hindi bababa sa €1,500 sa simula pa lang. Wala akong ganoong halaga. Ang mas masakit pa ay ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Madalas kong naririnig ang mga salitang, "Masyadong mataas ang pangarap ng babaeng ito. Bakit hindi na lang siya maghanap ng disenteng lalaki at magpakasal?" Maging ang aking guro sa high school ay nagsabi, "Ana, huwag kang masyadong managinip, maging praktikal ka." Sa aming nayon, kapag ang isang babae ay 22 na at hindi pa kasal, itinuturing na siyang matandang dalaga. Sa tuwing nasa simbahan kami, tinatanong ng mga tita ang nanay ko, kailan ba mag-aasawa si Ana? Sa tuwing nangyayari iyon, napapahiya ang nanay ko. Kinamumuhian ko ang ganoong kapaligiran. Sa panahong iyon, hindi sinasadyang nakapanood ako ng mga video tungkol sa industriya ng pag-aayos ng buhok sa Pilipinas sa YouTube. Pinapanood ako ng kaibigan ko ng mga music video at biglang lumitaw ang rekomendasyong video. Noong una, kuryosidad lang ang naramdaman ko. Pero nang mapanood ko ito, nagulat ako ng husto. Ang teknolohiya sa pag-aayos ng buhok sa Pilipinas ay nasa ibang antas kumpara sa natutunan ko sa paaralan. Ang pagtitina ng buhok ay parang isang sining. Ang pag-perm at rebonding ay mukhang natural at napakamoderno. Lalo na ang kanilang teknolohiya sa paggupit kahit pareho ang haba. Nakadepende sa paraan ng paggupit kung paano ito magpapabago sa hitsura ng isang tao. Mula noon, nagsimula na akong maghanap ng husto ng mga video tungkol sa Pilipinas. Hindi lang pag-aayos ng buhok, pati fashion, makeup at skincare, lahat ay detalyado at sopistikado. Nagsimula rin akong manood ng mga teleseryeng Pinoy. Ang imahe ng mga kababaihan doon ay tumatak sa akin. Sila ay tiwala sa sarili, malaya at matikas. Pinagsisikapan nila ang kanilang mga pangarap at sila mismo ang pumipili ng kanilang mamahalin. Iyon ang eksaktong imahe ng babaeng gusto kong maging. Nagsimula kong isipin na ang Pilipinas ay isang magandang lugar at nagkaroon ako ng pagnanais na makapunta roon balang araw. Gabi-gabi ay nanonood ako ng mga video tungkol sa Pilipinas at nagsimulang mag-aral ng wikang Filipino. Mula sa salamat, kamusta at mahal kita hanggang sa natuto ako ng mga numero at simpleng usapan. Mahirap ang pagbigkas pero parang musika ito sa aking pandinig. Ngunit ang mga tao sa paligid ko ay nagsimulang isipin na nagiging kakaiba na ako. May mga nagsasabi, si Ana ay nakikinig sa kakaibang musikang Asyano o kaya ay nababaliw na siya sa mga teleserye sa Pilipinas. Sabi ng mga kaibigan ko, anong silbi niyan? Hindi ka naman makakarating sa ganoong kalayong lugar. Nag-aalala rin ang aking mga magulang na baka nawawalan na ako ng malay sa realidad, lalo na ang aking ama. Sa tuwing naririnig niya akong nakikinig sa Pinoy music o nag-e-ensayo ng wikang Filipino, nagagalit siya. Sabi niya, huwag kang mag-ingay ng ganyan, tignan mo ang realidad. Bagaman mas nakakaunawa ang aking ina, nag-aalala pa rin siya na baka masyadong malayo ang aking pangarap. Ngunit hindi ko ito kayang bitawan. Habang mas nakikilala ko ang Pilipinas, lalo kong gustong pumunta roon. Hindi lang dahil sa sining ng buhok, kundi pati ang kanilang paraan ng pamumuhay at mga halaga, ay ang uri ng buhay na gusto ko. Naging sigurado ako na ito ang landas na dapat kong tahakin. Isang hapon ng Martes, may nangyaring milagro. Sa tanging parlor sa aming nayon, may pumasok na isang hindi kilalang lalaki. Matangkad siya, maayos ang suot na polo, at isa siyang Asyano. Ang 70 taong gulang na lola na parlorista ay nataranta. Hindi siya marunong mag-Ingles at gumagamit lamang ng mga senyas, ngunit hindi sila magkaintindihan. Nagkataon na nagtatrabaho ako roon bilang sideline, kumikita lamang ako ng €180 sa isang buwan, pero kahit papaano ay may panggastos ako. Kaya lumapit ako para tumulong. Ang lalaking iyon ay mula pala sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na sa maliit na nayong ito sa timog ng Poland, may lilitaw na isang Pilipino. Sabi niya ay naroon siya para sa isang business trip. Sa nanginginig na boses at medyo kalyadong Ingles, sinabi ko sa kanya na gusto ko ang Pilipinas. Mukha siyang nagulat, kaya naglakas loob akong sabihin sa wikang Filipino ang, "Kamusta po?" Nagbago ang kanyang ekspresyon at tinanong niya ako kung marunong ba akong mag-Filipino.
Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. Sa wakas ay nakakita ko ng totoong Pilipino. Ang pangalan ng lalaki ay Gabriel, 28 taong gulang, at nagtatrabaho siya sa isang technology company sa Manila BGC. Sabi niya ay naroon siya dahil sa isang technical cooperation sa isang pabrika sa Poland at nagpa siyang magpagupit. Sa simula ay gumamit kami ng simpleng Ingles, pero nang bumati ako sa kanyang wika, naging mas palakaibigan siya. Nang makita ni Gabriel ang galing ko sa paggupit, humanga siya ng husto. Sabi niya, "Wow, napakahusay mo. Ang ganitong talento ay tiyak na kikilalanin sa Pilipinas." Ang marinig mismo mula sa isang Pilipino na magaling ako ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Habang naggugupit, marami kaming napag-usapan tungkol sa Pilipinas. Sinabi niya na marami siyang kaibigan na interesado sa sining ng buhok. Ibinahagi niya na ang industriya ng kagandahan sa Pilipinas ay napakaunlad at nangangailangan ng mga mahuhusay na stylist. Sabi niya, kung pupunta ako sa Pilipinas, malaki ang magiging oportunidad ko, lalo na't maraming dayuhang stylist ang pumapasok sa kanilang merkado ngayon. Sinabi rin niya na ang malalaking hair salon chain sa Pilipinas ay mayroong global internship programs. Sa sandaling iyon, parang nakuryente ang buong katawan ko. Nang malaman ni Gabriel na seryoso ako, ibinigay niya ang kanyang contact information at sinabing maaari ko siyang tawagan kung may mga katanungan ako tungkol sa Pilipinas. Ilang araw bago siya umalis ng Poland, bumalik siya sa parlor para bigyan ako ng mas detalyadong impormasyon. Ang Global Internship Program na sinasabi ni Gabriel ay kamangha-mangha. Maaari ako maging intern sa isang tanyag na hair salon sa Manila sa loob ng 1 taon para matuto ng kanilang mga teknik. Magbibigay sila ng matutuluyan, dormitory at may sahod din. Bagaman matindi ang kompetisyon, hinimok niya ako na subukan ito dahil sa aking galing. Binigyan niya ako ng malakas na loob. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, magkahalo ang kanilang reaksyon. Noong una, natutuwa sila na nakakilala ako ng isang Pilipino, pero nang sabihin kong gusto kong magtrabaho sa Pilipinas, nagbago ang ihip ng hangin. Nagulat ang tatay ko at nagtaas ng boses, "Ano, pupunta ka sa Pilipinas? Napakalayong lugar niyan. Anong gagawin mo roon? Paano kung may mangyaring masama sa iyo?" Mariinding tumutol ang nanay ko, hindi ko hahayaang mag-isa ang anak ko sa ganoong kalayong lugar. Naiintindihan ko ang kanilang pag-aalala, pero naramdaman ko na hindi ko na muling makukuha ang pagkakataong ito. Gabi-gabi akong nag-research gamit ang impormasyong ibinigay ni Gabriel at naghanda ng mga dokumento. Tinulungan ako ni Gabriel sa pamamagitan ng email mula sa pagsagot sa application form hanggang sa paghahanda para sa interview. Matapos isumite ang application, napakahaba ng pakiramdam ng paghihintay. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating ang acceptance letter. Hindi ako makapaniwala magiging totoo na ang pagpunta ko sa Pilipinas. Masaya ako pero natatakot din. Nang ibalita ko ito sa aking mga magulang, naging magulo sa bahay. Sabi ni tatay, hindi pwede. Hindi ko hahayaang lumayo ang anak ko. Galit na galit siya. Umiyak naman si nanay at tinanong ako, bakit kailangang sa ganoong kalayo? Sa loob ng ilang araw, napakalamig ng atmosfera sa bahay. Hindi kami makapag-usap ng maayos at bawat oras ng pagkain ay puno ng mabigat na katahimikan. Ngunit buo na ang loob ko. Kung palalampasin ko ito, pagsisisihan ko ito habang buhay. Sa huli, sinabi ko sa kanila, gusto ko talagang pumunta. 1 taon lang at babalik din ako. Bagaman tutol pa rin hanggang sa huli, dahil sa tigas ng aking loob, pumayag din sila. Ang kondisyon, kailangang tumawag ako minsan sa 1 buwan at umuwi agad kung may mangyaring hindi maganda. Ang pakiramdam ng lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya ay hindi ko makakalimutan. Ang makatapak sa lupang pinapangarap ko lang ay parang isang panaginip. Sinundo ako ni Gabriel sa airport at muli kong napatunayan na napaka-hospitalable at mababait na mga Pilipino. Ngunit nang magsimula na ako magtrabaho sa parlor, doon ko naranasan ang realidad. Ang pinakamalaking problema ay ang wika. Ang mga natutunan kong Filipino ay para lamang sa simpleng pagbati. Mahirap makipag-usap sa mga customer, lalo na sa mga matatanda na hindi gaanong nakakapag-Ingles. Nakaranas din ako ng culture shock. Ang kultura sa mga parlor sa Pilipinas ay napakabilis kumpara sa Poland. Napakahigpit din ang relasyon ng senior at junior. Ang mga baguhang tulad ko ang gumagawa ng paglilinis at pag-aayos. Ang pinakamahirap ay ang tingin ng ilang customer. May mga bumubulong, marunong ba talagang mag-ayos ng buhok ang dayuhang ito? O kaya ay mas gusto ko pa ring Pilipino ang gagawa sa akin, sabay lipat sa ibang stylist. Sa tuwing nangyayari ito,
Nasasaktan ako pero kailangang magtiis. Sa pagtatapos ng unang buwan, gusto ko nang sumuko. Gabi-gabi akong umiiyak sa dormitoryo. Sa tuwing tatawag ang mga magulang ko at tatanungin kung ayos lang ako, hindi ko masabi ang totoo dahil ayaw ko silang mag-alala. Sa mga sandaling iyon, muling tumulong si Gabriel. Alam niyang nahihirapan ako kaya sinabi niya, "Ana, huwag kang masyadong magpakapagod. Mahirap talaga sa simula, tutulungan kita." Halos maiyak ako sa mga salitang iyon. Iminungkahi ni Gabriel na kumuha ako ng gabi-gabing Filipino language classes at ipinakilala rin niya ako sa isang training center para sa mas advanced na hairstyling tuwing weekend. Hindi mura ang matrikula, pero hinimok ako ni Gabriel na ituring itong investment na mababawi ko rin balang araw. Nang magsimula ang aking mga klase sa wika, dahan-dahang nagbago ang lahat. Nagsimula ako sa basic grammar at pinuri ako ng aking guro sa magandang pagbigkas. Bagaman pagod sa gabi dahil sa mga takdang aralin, naging masaya ito. Tinulungan din ako ni Gabriel. Tuwing weekend ay dinadala niya ako sa mga lugar na may mayamang kultura tulad ng Rizal Park, Intramuros at Binondo para mas makilala ko ang Pilipinas. Ipinatikim din niya sa akin ang mga pagkaing Pinoy. Noong una kong matikman ang Bicol Express, nabigla ako sa anghang, pero nakangiting sabi ni Gabriel, "Masanay ka rin." Isa-isa niyang ipinakilala sa akin ang adobo, sinigang at pati ng balut. Masasabi kong napakasarap ng pagkaing Pilipino. Sa paglipas ng panahon, natural na naging malapit kami ni Gabriel. Mula sa pagiging tagatulong, naging mahalaga siya sa buhay ko. Si Gabriel ay isang napakainit at maalagang tao. Isang Sabado ng gabi habang kumakain kami ng isaw sa gilid ng kalsada, sinabi ni Gabriel, "Ana, napakabuti na pumunta ka rito sa Pilipinas. Dahil sa iyo, marami rin akong natutunan tungkol sa Poland. Masaya ang makaranas ng bagong kultura. Naramdaman ko ang pagbabago sa aking puso. Sa parlor naman, nagsimula na rin akong kilalanin. Dahil gumaling ako sa wikang Filipino, nakakausap ko na ang mga customer at ang aking mga teknik ay naiaangkop ko na sa panlasa ng mga Pinoy. Ang pagsasama ng aking estilong European at ang sopistikadong teknolohiya ng Pilipinas ay nagbunga ng isang natatanging estilo. Pinuri ako ng manager ng parlor at maganda na rin ang reaksyon ng mga customer. Ang mga dating nagdududa sa akin ay nagpapagawa na sa akin ngayon. Lalong lumalim ang relasyon namin ni Gabriel. Isang araw, maingat na nagtanong si Gabriel, "Ana, pwede ba tayong maging opisyal na magkasintahan?" Sa totoo lang, iyon din ang nararamdaman ko pero hindi ako makapagsalita. Napakasaya ko noong gabing iyon. Ngunit hindi ko pa masabi sa aking mga magulang ang tungkol sa aming relasyon. Ang sinasabi ko lang ay maayos ang buhay ko rito. Gayunpaman, patuloy pa ring nag-aalala ang aking ina at madalas itanong kung kailan ako uuwi. Ngunit ang puso ko ay nakatuon na sa pananatili sa Pilipinas. Ang galing ko sa trabaho ay lumalago at natagpuan ko ang isang mahalagang tao sa buhay ko. Higit sa lahat, minahal ko na ang bansang ito. Ang pagnanais na manatili rito pagkatapos ng internship ay lalong tumitindi. 6 na buwan matapos ang aking pagdating, may kamangha-manghang nangyari. Ang mga litrato ng hairstyle na ipinopost ko sa Instagram ay nagsimulang mapansin. Gamit ang mga hashtags na may kinalaman sa European style sa Pilipinas. Nagustuhan ito ng mga tao. Mula sa wala pang 100 followers, umabot ito ng 1,000 hanggang sa maging 2,000. Ang mga komento ay puro papuri, napakaganda. Saan ka pwedeng puntahan? Ang mga klasikal na teknik na natutunan ko sa Poland na hinaluan ng modernong panlasa ng mga Pinoy ay naging isang hit. Sabi ng manager ng parlor, "Ana, dahil sa iyo dumadami rin ang followers ng Instagram ng parlor natin. Maraming customer ang naghahanap ng estilo mo." Doon ko naramdaman na unti-unti na akong nakakabuo ng sariling pwesto sa Pilipinas. Patuloy ang aming paglalakbay ni Gabriel sa iba't ibang panig ng bansa. Nagpunta kami sa Tagaytay, Cebu at Boracay. Ang ganda ng Pilipinas ay tunay na nakakamangha. Sa Boracay, sinabi sa akin ni Gabriel, "Ana, dahil kasama kita, lalong gumaganda ang Pilipinas sa aking paningin." Kinilig ako ng husto. Ngunit nang malapit nang matapos ang aking 1 taon, biglang tumawag ang aking mga magulang. Seryoso ang boses ni Nanay Ana, "Pupunta kami dyan sa Pilipinas." Noong una, akala ko ay biro lang, pero seryoso sila. Naniniwala silang naibenta ako o nakidnap dahil minsan lang ako tumatawag at puro magaganda lang ang sinasabi ko. Bukod pa rito, nakakarating sa kanila ang mga usap-usapan sa nayon na mapanganib ang mag-isa sa Asya, sabi ni tatay.
Nabalitaan naming may boyfriend kang Pilipino. Kailangan naming makita mismo kung ano ang kalagayan mo. Nataranta ako. Hindi ako makapaniwala na ang aking mga magulang na kailanman ay hindi umalis ng Poland ay bibiyahe ng ganoon kalayo. Natatakot ako para sa kanila dahil sa wika. Nang sabihin ko ito kay Gabriel, sabi niya, "Huwag kang mag-alala, sasamahan kita sa airport. Gusto ko na rin silang makilala ng pormal." Ang paniniguradong iyon ni Gabriel ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sa araw ng pagdating nila sa NAIA, sobrang kaba ko. Matapos ang isang taon, makikita ko na silang muli. Habang naghihintay sa arrival hall, mabilis ang tibok ng puso ko. Nang lumabas na sila, nakita ko na parang tumanda sila marahil dahil sa sobrang pag-aalala. Nang makita nila ako at nang bumati ako ng matatas na, "Nay, Tay, kamusta po ang biyahe nyo?" Sa wikang Filipino habang isinasalin ito. Nagulat sila. Sabi ni tatay, "Anak ko ba talaga ito?" Hindi sila makapaniwala. Lalo silang nagulat nang makita ang dala naming sasakyan, isang malinis at maayos na kotse na naipundar ko na. Hindi makapaniwalang nagtanong si nanay, "Anak, nagmamaneho ka na rito?" Ipinakilala ko si Gabriel. Napakagalang niyang bumati sa wikang Polish ng Dzień dobry. Magandang araw. Nagulat sila dahil nag-aral pala si Gabriel ng kanilang wika para sa akin. Habang papunta kami sa tinitirhan ko sa BGC, hanghang-hanga ang aking ina sa kalinisan at pag-unlad ng lungsod. Sabi ni tatay, "Napakaganda at napakatayog na mga gusali rito." Para sa mga taong buong buhay ay nasa probinsya ng Poland, ang Manila ay isang banyagang mundo. Nang ipakita ko ang aking condo unit, muli silang nagulat. Bagaman maliit, maayos at malinis ito. Sabi ni nanay, "Mas maganda pa pala ang tinitirhan mo kaysa sa inakala namin." Kinabukasan, dinala ko sila sa parlor na pinagtatrabahuhan ko. Napakabait ng mga kasamahan ko sa kanila. Nang makita nila akong nag-aayos ng buhok ng customer, ang dating pag-aalala ay napalitan ng pagmamalaki. Ipinakita ko rin sa kanila ang aking maliit na personal studio, isang espasyong inihanda ko para sa aking mga personal na kliyente. Itinayo ko ito mula sa aking mga ipon. Manghang-manghang nagtanong si tatay, "Lahat ba ito ay galing sa kinita mo rito sa Pilipinas?" Sabi ko, "Opo, tay. Pinaghirapan ko po ito." Tungkol naman kay Gabriel, unti-unti nilang nabuksan ang kanilang puso nang makita nilang tapat at mabuti siyang tao. Lalo silang natouch nang humanap si Gabriel ng Polish restaurant para doon kami kumain. Sabi ni nanay habang lumuluha, nag-abala pa ang mga Pilipino na humanap ng pagkain mula sa bansa natin. Matapos ang isang linggo, tuluyan nang nagbago ang pananaw ng aking mga magulang. Isang gabi habang kumakain kami ng hapunan, sinabi ni nanay, "Ana, patawarin mo kami. Noong sinabi mong pupunta ka rito, tutol na tutol ako. Pero ngayong nakita ko na, napakahusay pala ng naging desisyon mo." Halos maiyak ako sa narinig ko. Sabi rin ni tatay, "Anak, naging makitid ang isip ko. Hindi ko alam na napakaganda palang bansa ng Pilipinas." Humanga rin sila na rito ay malaya at may tiwala sa sarili ang mga kababaihan sa kanilang karera. Nakakatuwang makita silang nahuhumaling sa kulturang Pilipino, nagustuhan nila ang musika at mga teleserye rito at higit sa lahat ang pagkain. Sabi nila, hindi nila akalain na ganito kasarap ang pagkaing Pinoy. Nagsimula na rin silang kumain ng atsara kahit medyo kakaiba ito sa kanila noong una. Bago sila bumalik ng Poland, sinabi nila, "Ana, nakikita naming napakasaya mo rito at talagang nag-mature ka na." Nang formal na humingi ng permiso si Gabriel na pakasalan ako, mabilis silang sumang-ayon. Sinabi ni nanay, "Ngayon ko lang nalaman na hindi ka pala naibenta rito. Natagpuan mo rito ang tunay mong buhay." Nagkaroon kami ng malalim na pag-uusap noong gabing iyon tungkol sa lahat ng hirap at saya na dinanas ko. Pagbalik nila sa Poland, naghanda na kami ni Gabriel para sa aming kasal. Ang basbas ng aking mga magulang ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Nagpropose si Gabriel sa akin sa isang napakaromantikong lugar sa BGC na matatanaw ang mga ilaw ng lungsod. Habang tinatanggap ko ang singsing, naalala ko ang mga usapan sa aming nayon noon na mag-asawa na lang kung sino. Ngunit dito sa Pilipinas, nakapag-asawa ako ng taong tunay kong mahal sa sarili kong pasya. Sinikap naming pagsamahin ang kulturang Pilipino at Polish sa aming kasal. Nagsuot ang aking mga magulang ng barong at Filipiniana barot saya. Sabi ni nanay, "Sa kasal ng anak ko, syempre dapat suot ko ang damit ng Pilipinas." Napakagandang tignan na ang aming pamilya ay naging isa.
Pagkatapos ng kasal, nagsimula kami ng bagong buhay sa isang kondo sa Makati. Sinabihan ako ni Gabriel na gusto niyang tulungan akong palaguin ang aking negosyo. Makalipas ang isang taon, nagbukas ako ng sarili kong salon na pinangalanan kong Anas Eurofill Studio. Bagaman hindi ito kalakihan, ito ay isang espasyong dinisenyo ayon sa aking panlasa. Ang pagsasama ng European techniques at Filipino artistry ay naging tanyag. Umabot sa higit 10,000 ang aking Instagram followers at laging puno ang aming appointment book. Maraming dayuhan ang pumupunta sa akin dahil naiintindihan ko ang kanilang estilo, habang ang mga Pinoy naman ay gustong-gusto ang kakaibang European touch na ibinibigay ko. Ngunit ang pinaka nakakagulat na bahagi ay noong makalipas ang 2 taon, sinabi ng aking mga magulang, gusto na rin naming tumira sa Pilipinas. Akala ko ay biro lang, pero totoo pala. Sabi ni tatay, wala na rin naman silang gaanong ginagawa sa Poland at mas masarap daw ang buhay dito. Gusto rin ni nanay na makasama ako at makatulong sa pag-aalaga ng magiging apo nila. Tinulungan namin sila ni Gabriel sa kanilang visa at permanent residency. Noong nanirahan na sila rito, parang nagsimula silang muli. Nag-aaral si tatay ng Filipino at sabi niya ay masaya palang mag-aral ng bagong wika sa edad na 60. Si nanay naman ay natutong magluto ng pagkaing Pinoy at bihasa na sa paggawa ng atsara. Humanga rin sila sa malasakit na mga tao at sa sistema ng kalusugan dito. Sabi ni tatay, sana ay mas maaga silang pumarito. Inoperahan pa ang tuhod ni tatay rito at labis ang pasasalamat niya sa kabaitan ng mga doktor at nurse. Naging mas maunlad ang aming salon at nadagdagan ng aking mga staff. Sabi ng mga empleyado ko, napakabait daw ng mga magulang ko. Pagkatapos ay dumating ang pinakamasayang balita, buntis ako. Halos himatayin sa tuwa ang aking mga magulang. Nang isilang si Mateo, puno ng kaligayahan ang aming tahanan. Sabi ni tatay, ang apo ko ay isang Pilipino at isang Polish. Ipinagmamalaki ko siya. Si Mateo ay lumalaking marunong mag-Filipino at Polish. Si Gabriel naman ay masigasig na nag-aaral ng Polish para makausap ang kanyang biyenan at ang aming anak. Ang aming tahanan ay naging isang internasyonal na pamilya na gumagamit ng 3 wika. Ngayon, ang aking salon sa Makati ay isa na sa pinakasikat na lugar. Minsan ay may mga artista ring nagpupunta at naisulat na rin kami sa mga fashion magazines. Itinuturing na akong pioneer ng Eurofill style. Para itong isang panaginip, ang pinaka nakakamangha ay ang pagbabago sa aming nayon sa Poland. Nang kumalat ang balita ng aking tagumpay sa Pilipinas, ang dating mga bulong-bulungan ay napalitan ng paghanga. Ang mga kabataang babae sa nayon ay nakikipag-ugnayan sa akin para humingi ng payo. Naging inspirasyon ako sa kanila na hindi kailangang magpakasal na lang basta, maaari silang magtagumpay sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, isang TV station mula sa Poland ang pumunta rito para gawan ako ng documentary tungkol sa successful Polish women in the Philippines. Tunay na karangalan iyon. Ang aking mga magulang ay ganap na ring naging Pinoy sa puso. Nakikipaglaro na si tatay ng chess sa mga kapitbahay at si nanay naman ay aktibo sa mga activities sa aming subdivision. Madalas nilang sabihin na napakamaawain at mapagmahal ng mga Pilipino. Nagpaplano na rin kami ni Gabriel na lumipat sa isang mas malaking studio na may kasamang training center, ang Anas Hair Academy, para ituro ang aking mga natutunan sa mga susunod na stylist na Pilipino. Si Mateo ay 5 taong gulang na ngayon, napakatalino at guwapo. Nakakatawang pakinggan kapag sinasabi niyang, "Mommy, mahal kita sa Filipino," at biglang magpapalit sa wikang Polish. Masaya siyang nakikinig sa mga kwentong bayan ng Poland mula sa kanyang lolo at lola. Kapag inaalala ko ang lahat, parang isang milagro ang nangyari. Mula sa isang desperadong hairstylist sa nayon ng Poland na kumikita ng kakarampot, sino ang mag-aakalang magiging ganito ang tagumpay ko sa Pilipinas? Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mabuhay ng masaya kasama ang pamilya. Minsan sinasabi ng mga magulang ko, "Ana, patawad ulit sa pagtutol namin noon." Sinasagot ko naman sila na normal lang ang mag-alala at ang mahalaga ay masaya tayo ngayon. Ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Dahil hindi ako sumuko sa pangarap, natamo ko ang kaligayahang ito. Gusto kong maging inspirasyon sa iba pang mga dayuhan na may pangarap din dito sa bansa. Paglaki ni Mateo, ang mundo ay magiging mas global na at sana ay mas marami pang tao ang matutong rumespeto at umunawa sa iba't ibang kultura tulad ng ginawa ng aming pamilya.
Kung paanong binigyan ako ng Pilipinas ng pagkakataong matupad ang aking mga pangarap, nais ko ring maging daluyan ng pag-asa para sa ibang tao. 124,1